Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Dalawang weather systems po ang nakakaapekto sa ating bansa. Una na dyan ay ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa may northern and southern hemispheres. Kapag nagtatagpo ang mga hangin, may mga kaulapan at aasahan na rin po ang mga pag-uulan. At ang easterlies naman or yung hangin galing sa Pacific Ocean ay siyang umiihip pa rin po dito sa may eastern section ng Luzon. Simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, pinakamatataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa may western section ng bansa. Simula po dito sa may malaking bahagi ng Mimaropa, pababa ng Western Visayas and Negros Oriental, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, asahan po yung maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat ng mga ulan and thunderstorms. Kaya lagi magantabay sa ating mga thunderstorm advisories and rainfall advisories at lagi po mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at kung lalabas ng bahay ay make sure po na may dala tayong payong. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, meron tayong iba't ibang mga causes ng mga thunderstorms o yung mga pag-ulan na hindi naman po tuloy-tuloy. Dito sa natitirang bahagi ng Mindanao and Visayas, may mga localized thunderstorms or mga thunderstorms dulot po ng Intertropical Convergence Zone. Sa may eastern side ng Luzon, Bicol Region, Aurora, Quezon, Cagayan and Isabela, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras, lalo na sa mga bulubundukin na lugar. Epekto yan ng easterlies, habang sa Metro Manila at natitira pang bahagi ng Luzon dito sa may western side. Ito mga nakikita natin ng mga kulay puti ay epekto po yan ng mga localized thunderstorms na nagtatagal ng 2 hanggang 3 oras. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang mga cloud clusters na posibleng maging bagyo sa susunod na 2 hanggang 3 araw. By tomorrow naman po, araw ng Miyerkules, that's July 10, malaking bahagi pa rin ng Luzon na makakaranas bukas ng umaga ng bahagyang maulap na kalangitan at minsan maaraw naman po na kalangitan. Pagsapit ng tanghali dahil sa easterlies, may kainitan pa rin lalo na sa may norte, sa may Ilocos Region, Cagayan Valley and Central Luzon. Then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang na rin dyan ng Metro Manila at aasahan natin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, bagamat hindi ito tuloy-tuloy ay minsan malalakas po ito. Sa Metro Manila, air temperature is between 25 to 33 degrees, habang malamig pa rin sa Baguio mula 18 hanggang 23 degrees Celsius. Dito po sa lalawigan ng Palawan at sa Western Visayas, pinakamatataas po ang tsansa ng ulan by tomorrow. Epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone pa rin. Kaya't mag-ingat sa mga posibleng flash floods or landslides, lalo sa mga mountainous areas, sa mga low-lying areas po. No? Habang dito naman sa may Central Visayas and Eastern Visayas, asahan bukas ang bahagyang maulap hanggang kumisan maulap na kalangitan at mararanasan din po ang mataas ang tsansa ng ulan pagsapit ng tanghali at hapon. Temperature natin sa Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magdala po ng payong yung mga nasa western side. Ito pong Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at malaking bahagi po ng Zamboanga Peninsula. Bago magtanghali, aasahan na po natin yung mga pag-uulan dyan. Epekto pa rin ng ITCZ. Habang sa natitirang bahagi po ng Mindanao, bukas ng umaga, bahagyang maaraw naman ng kalangitan, pero pagsapit pa rin ng hapon hanggang sa gabi, ay meron pa rin mga localized thunderstorms or mga pagkidlat pagkulog dulot din ng ITCZ. Temperature po natin sa Metro Davao, may kainitan pa rin sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala tayong inaasahang gale warning or pagtaas ng mga alon. Yung mga possible sea travel suspensions po natin from one place to another, hindi naman natin ini-expect. So ang inaasahan po natin ay posible yung hanggang 2 metro taas sa mga alon kapag meron tayong mga thunderstorms, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi na siyang delikado pa rin po, lalo na sa ating mga kababayan po na nangingisda. And from Thursday hanggang sa Saturday, posible magbalik ang southwest monsoon or yung habagat. Pagsapit ng Thursday, posibleng maapektuhan ng Palawan and western section of Mindanao. Then pagsapit ng Friday and Saturday, posible pang mas lumakas ang habagat sa western sections ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao. So kung dito sa Luzon, aasahan natin sa Palawan ang maulap pa rin na kalangitan from Thursday hanggang Saturday at ang rest of Mimaropa, simula po sa Friday hanggang sa weekend na po, epekto yan ng habagat. Ang Metro Manila, Northern and Central Luzon at dito rin po sa may Bicol Region, makakaranas pa rin tayo ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan at mataas ang tsansa pa rin ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi.
Sa ating mga kababayan po sa Visayas, apektado po ng habagat or southwest monsoon, pagsapit ng Friday and Saturday ang Western Visayas. Pero pagsapit ng Thursday, pinakamatataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may western portion kabilang na itong Iloilo City. Ang central and eastern portions of Visayas is partly cloudy skies pa rin in general. Sa umaga po yan hanggang sa tanghali. Sa tanghali may kainitan pa rin ng panahon at sa dakong hapon hanggang sa gabi ay meron pa rin mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagulog. At panghuli sa ating mga kababayan po, dito sa western section po ng Mindanao, sila yung pinakamaapektuhan po ng habagat simula po sa Thursday hanggang sa weekend. Itong Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, parts of Soc-Sargen and Davao Region, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng Thursday, Friday and Saturday. Yun pa rin pong Zamboanga Peninsula makakaranas ng pinakamatataas sa tsansa ng pag-ulan epekto ng habagat. Kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha dahil minsan lumalakas po talaga ang mga pag-ulan at lagi magantabay sa ating mga advisories or even heavy rainfall warnings. Ang natita ng bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap pa rin ang kalangitan. May kainitan lalo na sa may Davao Region, pero pagsapit pa rin ng hapon hanggang sa gabi nandyan pa rin yung mga saglit na pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Sunset po natin ay alas 6:30 ng gabi at ang sunrise bukas 5:33 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon.